Ayun na nga mga ka-corny siyempre OFW tayo, so sa haba ba naman ng panahon nakakapagod din namang dire-diretsong trabaho. So kailangan din nating magbakasyon. So yan na nga, papunta na tayo dito sa airport ng Dammam. Ang maganda lang dito sa airport ng Dammam, ang laki ng airport ng Dammam, tsaka organized talaga siya. At malayo-layo naman yan, malayo-layo sa talagang proper, kasi ako manggagaling pa ako ng Kubar. Doon ako nakatira sa Kubar. Tapos yung airport ay medyo malayo-layo nandun sa Dammam, pero napakaganda ng airport dito dahil malawak, organized, tsaka ang mga pasahero pinapapasok kaagad talaga. Hindi sila tumatambay sa labas lang, no? Talagang pinapapasok sila at dire-diretso doon, maghanap lang ng mga kung saan yung mga flights mo. Napakalaki, kaso lang medyo malayo talaga. Kung makita mo yung biyahe namin ng nakuha kong driver na Pinoy din, malayo-layo. Maganda lang dito is yung tanawin, yung daanan, napaka smooth lang ng takbo namin. Ugali ko na pala na yung flight ko dito ang flight ko dito ay alauna actually, pero alas 6 pa lang, alas 5:30 pa nga to, umalis na ako ng bahay. Kaugalian ko na talaga pag mga airline flight ko, talagang dapat andun ako sa airport either 5 hours before my flight, kasi tumatambay na ako doon. Hindi ako mahilig yung mainit pa naman yun. Ang dami namin mga Pinoy pila, nakapila sa labas, hindi pa pinapasok, wala pa anong oras na ganyan. So kailangan grabe naman, dapat meron akong 6 hours or 5 hours na pagitan para hindi masyado hassle. Hindi ako nagmamadali, kasi kung may maiwan ako, may nakalimutan, at least kaya ko pang balikan. So ganyan po. So ito na po yung papasok natin sa airport ng Dammam. Napakaganda to, napakalawak, napakalaki ng airport na ito. Mag-park lang pala. Ito na nga, yan po ang airport ng Dammam. Maganda, malinis dito, tsaka organized talaga. Organized ang airport na ito. Hindi mahirap pumasok dahil walang nagpapahold sa iyo sa labas, dahil hindi mo pa flight. Dito sa airport ng Dammam, kahit hindi mo pa flight, pwede ka nang pumasok dito, pwede kang tumambay sa loob, may mga restaurant doon, kumain, ganoon. So ganyan po ang airport dito sa Dammam. Napakaganda. Ayun na nga po, dito na tayo sa my departure. So marami tayong mga kababayan din dyan na magbabakasyon din, dahil December ito 2025, itong buwan na to nang magbakasyon ako. Kumuha lang tayo dyan ng yung pangtulak, yung ilagay natin yung mga maleta dyan, trolley na yan, dahil meron tayong dalawang bagahe dyan na malalaki at saka isang maliit na hand carry, yung blue. Kaya yan, mabibigat yan kasi nasa 23 kilograms yan na mga maleta, plus 7 kilograms na hand carry ko. Sinasakto lang natin yan yung ating kilo ng ating mga maleta para at usually hindi talaga yan sa 23, merong allowance pa rin yan. I think hindi ako nagkamali, ay nasa 21 kilograms lang yan bawat isang maleta, kasi kung sakaling merong mga adjustment, at least hindi ako mahihirapan na maglagay pa ng mga gamit, dahil meron pang allowance na
kaunting kilo. So yan po, madalas ako nagpaparap talaga dyan. Ang wrapping dyan ay I think hindi ako nagkamali, 35 reals yan bawat isa. So para talagang secure yung ating bag, kaya nagpaparap ako. Kasi kung sakaling magka-aberya man doon pagdating, at least malalaman mo na ginalaw yung bag mo dahil nabuksan o nasira yung pagrarap. Hinarap kasi matibay yan eh. So yan po ang airport ng Damam. Napakalawak, napakalinis, napakaayos, hindi magulo, talagang organized yan dito. So palakad-lakad tayo dyan kasi malayo pa yung oras natin. Na flight. Meron diyang McDo, may iba pang mga restaurant dyan na pwedeng kainan, tambayan kung sakasakaling malayo pa yung flight mo. So hindi ka talaga maboboard dyan. Dala ka lang ng konting allowance mo para kakain ka dyan. So yun lang po ang gagawin natin pag pupunta tayo ng Damam Airport. Yan po yung aking mga bagahe. Medyo makapal yung suot natin dahil taglamig po. Pag December taglamig, so medyo kinapala natin yung suot natin para hindi ganong malamig pagdating natin sa aeroplano, sa airport. Yes, yan po ang Damam Airport. Yan. So tumambay muna tayo dito. Actually dahil medyo maraming tao doon sa McDo, kaya tumambay ako dito sa Starbucks. If I'm not mistaken, Starbucks po ito. Dahil nagkape lang tayo dito, tubig, ganun lang po, at konting croissant. Yan lang po ang kaya ng budget natin. So para naman makatambay tayo dahil malayo-layo pa yung flight natin. So yan na nga. Doon na tayo sa boarding area. Nakapag-check-in na tayo niyan. So after check-in, punta na tayo ng boarding area. Waiting tayo dyan. Tapos maya-maya flight na kaagad. Saudia to eh. Saudia Airlines to. Medyo maliit lang yung aeroplano, pero okay naman. Ayun na nga, palipad na tayo dahil time to fly na. At meron na yung uso ngayon na instruction pag nasa airline, nasa nasa screen or nasa TV na lang. Hindi na dito talaga yung mga flight stewardess or flight attendant ang mga gumagawa ng ng mga instructions, kundi manood ka na lang sa kanilang screen dahil dyan na ginagawa ang mga instructions nila. So ayan na nga, nakalipad na tayo dyan. So ayan, dito na tayo ngayon, nakalipat na tayo sa Philippine Airlines. Ayun, biglang Philippine Airlines agad, hindi na natin naipakita yung paano tayo bumaba, kasi medyo So ayan, ito na nga yung lavatory ng Philippine Airlines, So yun pala yung pangalan ng banyo. Kung sa baba, kung nasa baba lang tayo, tawag nito is CR, comfort room. Pero pag nasa aeroplano tayo, tawag pala dito ay lavatory. So yan po, ang banyo ay lavatory ang tawag sa mga aeroplano. Yan po ay nagsiserve na po sila ni ate ng mga flight attendant ng meals. Unang meal po yan. Yan po. Ang napakasarap ng mga meals nila para sa akin, kasi talagang swak na swak lang sa akin. Panglasa po yung yung servings nila,
mabubusog ka talaga, no? So tamang-tama lang. Tsaka kung gusto mo namang uminom ng mga drinks o ano, hihingi ka lang sa kanila kahit na ilang beses ka pa humingi. Hindi naman yan nila binibilang o pinapahintulutan ka palagi niyan kumuha ng mga inumin, kahit anong gusto mo. Alam mo naman ako, yung tubig lang ako tsaka yung kunting juice, pero madalas tubig at tsaa o kape, yun na hiningi ko, kinahati. Flight attendant natin, punong-puno po itong Philippine Airlines na flight namin noong December 18. Punong-puno po ito. Daming pasaherong pauwi kasi nga Disyembre magbabakasyon ang mga Pilipino, yung mga kabayan nating OFWs uuwi po ng Pilipinas, kaya daming pasahero nito ngayon itong flight na to. So yan na nga, so sa akin na yan. Fish. Itong meals na to ay ang pangalawang meal na to. Alam naman na may dalawang meals yung Philippine Airlines, yung kanina, at ito naman yung pangalawa. Itong pangalawa ay bibigyan ka ng meals na ito yung malapit na sa Pilipinas. Medyo siguro 1 hour o 1.5 hour before landing, before mag-land, magsaserve sila ng panghuling meals. So ano to, kung hindi ako is chicken curry yata to yung yung meals na to. Sarap. Di pa ako nakapagreklamo ng mga foods nila dahil swak na swak sa panglasa ko, swak na swak sa akin. So yan po, habang maraming kumakain, mayroong mga humihingi pa dyan. So wala, magandang serbisyo, komportable lang, parang nasa bahay ka lang habang, tsaka napakaganda ng lipad. Philippine Airlines, hindi siya maalog, maganda yung panahon, maganda yung kalangitan. So thank you na ganda yung lipad namin at nakarating naman tayo ng Pilipinas. Ito pala yung yung entertainment, meron diyang QR code, no? So i-scan mo lang yan at i-on mo lang yung wifi mo, pero dapat ay naka airplane mode ka para mabuksan mo yung kanilang MyPal Entertainment, no? So yan, thank God nakababa na tayo sa Pilipinas at maganda yung paglapag natin, napaka safe, napaka smooth lang, no? So dami nating mga kababayan na umuwi niyan, magbabakasyon din sa kanilang mga pamilya. Mga connecting flights. Yan. So diretso tayo niyan sa immigration dahil palabas na tayo niyan. So didiretso tayo ng immigration dahil doon paglabas natin, doon pa natin makukuha yung ating mga bagahe, no? Merong carousel doon na paglagyan. So ito nga pala yung eroplanong sinakyan namin, no, ng mga pasahero. Yes. Sarap na feeling yung paglapag mo ng Pilipinas, makita mo kagad yung International Airport ng Pilipinas. Kahit hindi gaano pang talaga yung airport natin, no? Yung talagang ganong world class. Maganda na rin. Pero talagang iba yung feeling pag nasa bansa ka, no? Sa sarili nating bayan. Ang sarap ng feeling na iniisip mo makakauwi ka na sa mga pamilya mo. Ito ay papunta na kami dito sa immigration dahil tatataka na yung passport natin. So yan, araw nang may mga transfer, pero ako naman wala naman tayong transfer, so diretso lang tayo dyan. Maganda na rin na dito yung proseso dahil meron na pong e-gates. Kumbaga pipila ka, naka-computerize na, mabilis lang. Pero hindi ako doon kasi iba yung napilahan ko.
hindi na ako lumabas dahil ano naman, mag-umpisa naman ako sa bagong pila, kaya dumiretso na ako dun sa ano, yung manual lang. So yan na nga po, yun yung e-gates. So dito na tayo sa carousel natin para kunin yung ating bagahe. Yes, huwag kayo magtaka sa bagahe ko dahil yung bagahe ko talaga ay mabilis ko lang yung makita pag sakasakaling andyan na. So kuha muna tayo dito ng ano, meron na tayong dito. Meron na tayong trolley para mapaglagyan ng ating maleta. Yan, nakuha pala na natin yung ating maleta. Dahil mabilis lang makita yung ating maleta dahil kulay orange lang yun. Kaya ayan. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo sa airport, no? So ibang vlog naman yung nasa labas. Salamat.